Okay, good evening class. So, andito tayo ngayon sa Java lessons natin ngayon, ano, at ang topic natin is about exceptions. Okay? So, exceptions, ano yung sabihin ng exceptions? Ibang term niyan ay errors. No? So, exceptions lang yung term ni Java. No? So, gawin natin totoo. Gawa muna tayo ng project para mas malinaw sa atin. Sample exception. So, import tayo ng java.util asterisk. Okay, declare tayo ng scanner muna. Okay, and then so try natin yung kaninang minention ko na int no, supposed to be dapat ang mga values niyan ay 90. Yan, walang errors, okay? Pero lagyan natin ng string value. Like, for example, clean. Yan. So, namumula na agad siya, no? Pero try natin i-run. Natin yung magiging output niya. Dito. Sabihin. So, meron tayong runtime exception. Sabihin, okay, so merong error. Ibig sabihin ng runtime exception. Sabi dito, string cannot be converted to int. Dahil nga, naglagay tayo ng string value sa integer. Then, gawin naman natin sc.next int. Dahil nga, siya ay integer. So, next int ang gagawin natin. Okay. So, lagay tayo ng prompt. Enter a number. No? Para malinaw sa user na number yung kailangan nilang ilagay. So, yan. So, lalabas na siya dito. Enter a number. Pero, biglang sinupply ni user ay string value. Okay? Enter natin. Sabihin dito, input mismatch exception. Bakit daw? But input mismatch? Kasi yung input natin ay string, pero ang hinihingi ni system ay integer. Ayan. So, yun yung sinasabi nating mga exception. Hindi natin may iwasan yun kasi hindi naman natin mapo-force si user na mag-type lang ng only numbers, diba? Keyboard yan eh. Lahat ng keys nandyan eh. Laging magkakaroon ng kahit yung simple spaces na ganyan. Ayun. Pero pwede naman. Ayun. Halimbawa, yun, ma-mistype ka ng 90 and then maglagay ka ng ibang numbers or ibang letters. Ayun, error agad. Ang problem dyan, so, kung meron ka ditong another output, like, thank you. Ayan, and then, i-run natin. Okay, naglagay tayo ng invalid value. Hindi nalalabas si thank you. Kasi matitigil na yung ating system. No? Okay, diba yun na agad yung, matatapos na agad yung run or runtime ng ating console. Diba? So, yun yung problema, no? Dapat maganda pag nagka-error, dapat bigyan natin ng chance or prompt natin si user na mali yung ginawa niya, try again. No? So, yun yung mga pwede nating gawing ano nga yun, basta ganong techniques, no? Okay? So, gagawa na ngayon tayo ng tinatawag natin na try and catch. Okay? Try, catch. Okay? So, unahin natin si try. So, si try, ilalagay natin dun sa mga codes, sa mga lines of code na pwedeng magbato ng exception or errors na tinatawag. Okay? So, sa case na to, sino ba yung nag-error? Dito. Sa int num is equal to sc.nextInt, kung saan nanghihingi tayo ng integer value and then nagpo-provide tayo ng string or characters. Diba? So, itong line na to yung salarin. Oh, so, siya yung ilalagay natin sa try. No? So, actually na try, look out for possible exceptions or errors. Ayan. Okay.
So, lahat ng nasa loob ng try na to, so, titingnan niya kung magkakaroon kung magbabato ng errors or exceptions. Okay? And then, once nga na nakapagbato nga siya ng exception, like ganito, sa case dito, kasi nag-type tayo ng string sa isang integer value. So, isang integer variable, sorry. Yun. So, dapat bigyan natin ng catch or saluhin natin. No? And then, type lang natin exception. Okay. So, si catch block, no? So, katabi ni try may catch block, ano? So, si catch block naman yung resolution, no? Yun, parang pinaka-definition ko, resolution for exceptions. Like, ano ba? Message. Ganon. Or prompt to try again. Yan. So, si catch yun, tagasalo siya ng errors or exceptions para hindi na umabot sa ganito. Sa ganitong sa ganitong case, na tumigil yung app. No? Pwede naman kasing bigyan lang natin ng prompt pagka nagkamali sila ng input. No? Hindi naman kailangang tumigil kasi sayang naman yung code dito sa baba. No? Lalo pag mahaba na, imagine mo thousands of lines na yun, tapos may isang exception, titigil na bigla yung system mo. Hindi na nakita yung buong code. No? Diba? Pwede tayo maglagay dito ng message or system.out na invalid input. Okay. So, sabi dito, try natin. Look out for possible exceptions for this line. Si int num is equal to sc.nextInt. And then, kung sakaling nag-throw ng exception, andito si catch block para saluhin yung exception na yun. Then, magsasabi lang siya ng invalid input instead na may lumabas na ang daming lines ng red dito sa ating output. So, try natin ulit. Okay. So, sinabi lang na invalid input. So, hindi ibig sabihin na tinigil na niya yung app. Okay? So, try natin yung kanina. Maglagay tayo dito ng another output. Thank you. Ayan. Ayan. So, lumabas pa rin yung ating thank you message. Tinapos pa rin niya yung lahat ng lines natin dito. Kahit nagkaroon na siya ng exception dito. Dahil nga, meron tayong catcher or may catch. Okay? Kasi kung wala yan, babalik tayo dun sa kanina na may exception, na namula-mula. Ayun, diba? Ang pangit tingnan. Okay? So, yun ang ating exception. So, ano pa ba yung pwede nating gawin na example for exceptions, ano? So, try tayo. Halimbawa, so, si int num nakapag-supply nga tayo ng valid na value. Ngayon naman, int divide na lang is equal to si num, kung ano yung value ni num, di-divide naman natin sa 0. Okay? Int divide is equal to num divided by 0. Alam naman natin na sa math, division by 0 is undefined or invalid. No? So, dapat mag-throw to ng error dahil hindi to pwede. No? So, try natin. So, yes nga, magta-type tayo ng 90 which is a valid integer. But, ayun, magka-catch ulit siya ng invalid input. No? Sinabi niya, bakit? Kasi nag-divide tayo sa 0. No? So, try natin. Tanggalin natin tong mga... Okay. Try ulit natin. So, ngayon, nag-supply tayo ng valid na value. So, walang error yan. Pero may lalabas na namang error dahil division by 0. Nakasulat naman sa exception niya ay arithmetic exception. Ayan. Yun. Dahil nga nag-divide tayo by 0. So, yun. So, yung isa pang example yan ng exception na kayang saluhin ni try and catch block. Okay? So, yan. Pag sinabi natin na ganyan, ayun. So, pag nag-type tayo ng ganito, sabihin na invalid input. And then, pag nag-type tayo ng number, pero i-divide naman natin sa 0, sabihin pa rin niya invalid input. Ano? Kasi sinasalo ni catch yung
mga errors. Okay? So, medyo burahin natin tong. So, kasi may problem tayo, no? So, ang problem natin, error to for ang message sana nito ay invalid input. No? Tapos sana, ang message sana nito ay cannot divide to 0. No? Kaso, labas lang ng labas, invalid input. Ano? Parang hindi naman tama na naglagay tayo ng 90. Dinivide natin sa 0. Sa labas, invalid input. Diba? Dapat mas magandang message yung cannot divide to 0 na ganyan. Okay? So, revise lang natin yung code natin. Ano? Mas maganda kung 10 na lang. 10 or 100 divided by num. No? So, si num yung isusupply nating value. Okay? So, gagawa ngayon tayo ng multiple catch naman. So, isa pang catch. Ayan. Okay. Pero this time, papalitan natin yung nasa loob ng parameter or parenthesis na to. I-specify natin dun sa specific na exceptions nila. Like dito, sa invalid input, dapat input mismatch. Balikan nyo na lang sa video na makikita nyo dun yung error dito sa output kung ano yung nangyari, kung ano yung tawag dun sa exception na yun. Ayan, IM. Ayan. Itong IM wala namang case yan, kahit ano naman yan. Mahalaga lang magkaroon ng identifier yung input mismatch exception. Okay? So, yan yung input mismatch, yung kung sakaling naglagay tayo ng letter sa isang integer, yun, input mismatch ang tawag dyan. Dito naman, sa divide by 100, nakita natin kanina, ang tawag sa exception na yun ay arithmetic exception. A na lang. Okay. So, dito naman, catcher for errors or exceptions that involves arithmetics, no? Ayun, tulad ng nag-divide sa 0. So, ilalagay natin dito ay yung message na cannot divide to 0. No? So, may dalawa tayong catchers. Okay, save natin. Try natin. So, pag naglagay tayo ng letter sa enter a number, sabihin invalid input. Yes. And then, kung maglagay naman tayo ng 0, yan, sabihin naman niya cannot divide to 0. No? So, paano kung naglagay tayo ng makatarungang value like 10? Yan, thank you lang. Diba? So, walang exception na nangyari. Walang na-catch. No? So, yun po. Yun ang essence ng ating exceptions, no? So, pag sinabi natin exceptions, meron tayong try and then catch. So, yan, long story short, try and catch lang naman yan. No, try, hanap siya ng mga pwedeng magbato ng exceptions, magbato or mag-generate, okay, mag-generate ng errors, while yung catch, nagbibigay siya ng resolutions, no? Para hindi umabot sa case na mamumula, mag-error, titigil yung ating system. Okay? So, yun. So, meron na tayo nito. Meron na rin tayong specific exceptions. So, now naman, pwede naman tayong gumawa ng user-defined exceptions naman. So, user-defined, tayo yung magsiset ng rules. No? Yun. Kasi dito, sariling rule ng Java yung sinusunod natin eh. Like, yung rule, bawal maglagay ng string sa integer. Then, yung rule na bawal mag-divide ng number sa 0. So, yun yung mga rules nila. Ngayon, pwede naman tayong gumawa ng sarili nating rule. So, halimbawa, gawa tayo ng rule. Rule that prohibits the user from entering values greater than 100. No? Gawa tayo ng rule na pinipigilan si user from entering values greater than 100.
Okay? So, gawa tayo ng public class. Public class high number. Oops, sorry. High number. High num na lang. Exception. Okay, so gawa tayo ng sarili natin exception. Hindi na siya input mismatch, hindi na siya arithmetic exception. Okay. So, gagawa na tayo ng high num exception. And then, i-extends natin kay exception. Parang, kumbaga, i-register natin siya dun sa list ng exception natin. Okay. So, public class high num, or class pala, sorry. Class high num exception extends exception. Okay. So, after nyan, gawa tayo ng constructor, public high num exception. Copy na lang natin. Okay. And then, sa loob nito, so, declare tayo ng super. And then, yung message natin for yung exception natin. So, halimbawa, number is higher than 100. Okay, so meron na tayong nakagawa na tayo ng bagong exception na ang pangalan ay high num exception. Ibig sabihin, ang rule nito ay it prohibits the user from entering values greater than 100. And then once na ibibigay natin tong exception, ang message niya ay number is higher than 100. No? So yan. So ngayon gagamitin na natin siya dito sa ating try catch kanina. No? So meron tayong catcher for input mismatch. Meron tayong catcher for division by 0. And then ngayon, gawa naman tayo ng catch for high number. High num exception HN. Ayan. Okay. Catch high num exception HN. So, print natin yung HN dot, since may message na sa dito kanina, no? Ayan, may message na dito. Tawagin na lang natin si HN or si high number. Ayan, yung identifier niya. HN dot get message. Okay. So, yun, no? Medyo nag-error tayo, no? So, meron kasing specific na gagawin pa para magamit natin si high num exception. So, sa loob ni try, dito si try block. Ayan, nakikita nyo naman. So, gawa tayo ng if statement. So, nasa loob pa rin tayo ng try block. Ayan, try block. Okay, kasi kung wala sa try, hindi gagana yung mga catch na yan. No? So, if num, yung number na tinetest natin, is greater than 100. Diba? If number is greater than 100, so yun yung rule natin, ano, kung greater than 100. Throw new high num exception. Okay, and then parentheses, and then semicolon. Okay, so sabi dito sa try block, ano, if number daw ay greater than 100, and then throw new high num exception. Ibig sabihin, once yung number daw na sinupply natin ay greater than 100, i-activate niya si high num exception, no? So, sino ba si high num exception? Yung nagsasabi ng message na number is higher than 100. No? So, ipoprompt niya tayo, no, dito sa hn.get message na yan. Yan. Okay, so try natin. Try number. So, 90. Okay naman, no problems doon. Since, okay siya dito. 100 divided by 90, 1 yun, meron yun.
If number is greater than 100, false naman yon. So, hindi magto-throw ng high num exception. So, walang magaganap dito sa mga catches nito. Since walang exception or error na nangyari. No? So, try natin yung unang exception, yung letters. Sabihin, invalid input. Yun ay kay input mismatch exception. Isa pa, lagay tayo ng 0. Sabihin, cannot divide to 0. Kaninong message yon? Kay arithmetic exception. Cannot divide to 0. Then ngayon, yung high num exception naman yung iti-trigger natin. Trigger tayo 110. Okay, so hindi pa nag-draw, nakalimutan ko pala ito. Hindi pala natin nalagay yung output, ano, S out. HN. Ayan, HN, yung high num exception natin na to. That get message. Okay. Hindi lang natin na output. Okay, so system.out println hn.get message. So, lagay tayo na 900. Sabihin dyan, number is higher than 100. No? So, ayun, nakagawa na tayo ng sarili naman natin na exception or rule. No? Yun, yung sabi niya. Sabihin, sa system na to, bawal tayong maglagay ng number greater than 100. Pag naglagay tayo, so, magbabato siya ng error. Okay? So, ano mga naaral natin ngayon? Si try, and then si catch, no? And then different types of exception, input mismatch, arithmetic. Ito kasi yung mga pinaka-common, no? Yung iba pang common ay arrays, mga ganun. And then, nakagawa tayo ng sarili nating exception, user-defined exception. No? Sa case ng user-defined exception natin, yung rule natin ay prohibits the user from entering values greater than 100. Okay. So, meron pa pala. Meron tayong finally na tinatawag. Yan, finally. Yan. Okay, so may try. Tapos may catch na sasalo. And then, merong finally sa dulo. So, si finally, nakita mo muna ng message. Finally. Finished. Yan. So, remember nyo yung message niya, finally finished. No? So, itatry natin yung tamang output, like 90. Okay. Tumabas yung message. And then, try tayo ng 110. So, nag-throw ng exception, lumabas pa rin si finally finished. And then, lagay tayo ng letters. Lalabas dito, invalid input, finally finished. So, based dun sa mga naganap, so si finally ay executes whether an exception is thrown or not. Parang hindi whether. Always executes even an exception is thrown or not. Ibig sabihin, nangyayari siya, lumalabas siya kahit may exception or kahit walang exception. Yun, nangyayari siya pareho. No? So, yun, lalabas lang siya ng lalabas. So, hindi naman siya masyadong gamit. Gusto ko lang din i-mention para para hindi tayo blanco, no? Kasi para ma-feel ko lahat nung lessons na yan. Okay? So, try, catch, finally, exceptions, and then user-defined exceptions. Okay? Yan. So, yun lang. Thank you.